Samantala, bago pa raw mailathala sa isang magazine ang umano'y ivory smuggling sa bansa, matagal na raw itong iniimbestigahan ng NBI. Hindi rin daw tumitigil ang kanilang manhunt operation sa isang dating opisyal ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City na nasangkot umano sa pagkawala ng mga elephant tusk. Narito ang report ni Rafi Tima. Bago pa man maisyuhan ng warrant of arrest nitong Mayo para sa kasong qualified theft, 2011 pa raw hinahanap ng NBI si Medardo Medele Duarte, dating Park Superintendent ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City. Sa ilalim kasi ng kanyang pamumuno, nawala ang karamihan sa nakumpiska mga elephant tusk ng Bureau of Customs noong 2009 na inimbak sa parke. Yung security doon siya, yung may hawak ng susi nung Tsaka nga, later on, nung maimbestigahan natin, nakabili siya ng 2 kotse, tsaka allegedly, isang bahay sa Quezon City. Security guard lang to. Pero sa laki ng halagang sangkot sa elephant tusk smuggling, posibleng di lang daw ang dating park superintendent ang nasa likod ng hinihinalang nakawan. Sindikato to, may mga nag-ano dito. May nag-udyok dito na malaki to, elephant tusk, 1,500 pieces. Kung sabihin mong kung buong elephant tusk to, 1,500 pieces, kung dalawa ang tusk ng isang elepante, hindi 700 elephants to. Kaya naman nananawagan ng NBI na makipagtulungan ng mga nakakakilala kay Duarte para kusa na itong sumuko. Kakausapin din nila ang mga taong nabanggit sa artikulo ng National Geographic tungkol sa umano'y ivory smuggling sa Pilipinas, tulad ni Monsignor Cristobal Garcia at mga ivory carvers sa Maynila. Pero sa Cebu, bigong makapasok ang mga taga-DNR Region 7 sa Archdiocesan Shrine of Jesus Nazareno na pinamamahala ni Monsignor Garcia para imbestigahan sana ang kanya raw ivory collection. We have agreement with NBI. Ang DNR will just provide information. They will conduct the investigation. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting.